Maliwanag kasi yung sinabi nga ni Speaker Alvarez kanina na parang heroine si Congresswoman Estela Kimbo kasi umamin siya na talagang ang nag-insert ay mga technical staff ng House or even the Senate. So that is practically already an admission. It's not a confession, but it is an admission under the rules on evidence against interest. Kasi, yes, because there is a question of fact. It's a fact already. No? It's not yet a question of law. Pag confession kasi, question of law na yun, wala nang lilitisin. But she has admitted that indeed, may mga blanco dito sa sinasabing BICAM report. So yun ay maliwanag na malaking basihan ito para umusad itong kaso na sinabi nga ni Attorney Bondok, falsification of legislative documents. At iyan ay nandoon sa ating revised penal code yan. There may be other cases later on that would still come up. Depende na po yan sa makakalap na mga ebidensya kasi katulad ng sinabi ni Speaker Bebot, ay wala pang binibigay na kopya ng enrolled bill na GAA. At sa akin naman palagay ay importante rin na maimbestiga itong mga technical staff ng Kongreso at saka Senado kung totoo nga ba yung sinasabi ni Congresswoman Kimbo na sila yung ministerial function na raw nila na isingit kung ano man yung mga dapat na i-fill in the blanks. Upon the instruction by whom? Yan ang ating tatanungin. Sino nagbigay ng instructions? Siyempre, alam na rin natin kung sino nagbigay. Nasabi na ni Speaker Bebot. And these are the personalities that will be included in the complaint that will be filed together with the non-identifiable personalities na pinapangalanan ngayon na John Doe and Jane Doe. So marami pang mga pangalan dito na masasama later on. Thank you. In other words, just make noise kung yung mga mamamayan kasi lahat naman may access sa social media. Indicate your disapproval, your disapprobation, your displeasure sa ginawang ito ng majority sa ating House of Representatives na nilagyan yung mga zero. At kung makikita nyo, no? Ito, sample pa lang ito, ha? Oh, puro soft projects, yung mahirap ma-account. Ayan, alam ko ng mga congressmen yan. Katulad dito sa DA, oh. Oh. Hybrid seeds, inorganic fertilizer. Di ba yung fertilizer funds scam? Galit na galit sila. Ba't nandito na naman? Soil ameliorants, agricultural drone services, ha? Mga soft project ito eh. Madaling ano to eh. Madaling ipad itong mga ganitong projects eh. Ang tawag dito soft projects as opposed to hard projects na nakikita ninyo. So ewan ko kung bakit si Speaker mahilig sa soft na projects. Dagdagan ko lang Karen eh. Ang request namin sa taong bayan, huwag niyo po sana ibenta ang inyong katwiran. Yun po talaga. Sana maging madiin yan sa inyong mga coverage. Huwag niyo po ibenta ang inyong katwiran. Dahilan po, sa yung falsification, crime ang ginawa nila. Krimen. Ngayon, yung mga taong nakakabenepisyo dito, lumalambot ko minsan ng opinion dahil the crime benefits them. Huwag po kayo maging accomplice sa crime nitong ating sasampahan ng kaso. Yun lang po. Lalong-lalo na sa aming dalawa ni Attorney Bondok dahil tumatakbo nga po kaming senador under PDP Laban. Si Speaker Alvarez naman ay hindi po siya kasama sa PDP Laban. So, although magkakalyado kami pagdating dito sa usapan para mabago po ang ating sistema at yung umiiral na practice po, lalong-lalo na po dyan sa Kongreso at sa Senado. At dagdagan ko rin yung sinabi ni Attorney Topacio kanina na itong mga insertions na ito na lumalabas ito ay mga masahol pa ito kaysa sa yung identified nung araw na pork barrel talaga na 70 million kasi identified na yung 70 million na amount at yun ay yung mga congressmen at mga senador saka lang sila gagawa ng listahan ng kanilang mga proyekto pagkatapos ma-allocate yung 70 million sa kanila. Sa ngayon, hindi, matindi. Nakakapagtaka eh. Sabi ko nga di ba merong mga nila veto ang Pangulong Marcos? Bakit hindi niya bineto itong mga bagay na ganito? Na ito yung kine-question natin. Kung nag-veto sana siya, dapat ito yung kanyang mga bineto para malinis po yung budget. Hindi po
Naalala ko nung araw, Speaker Bebot, si Pangulong Duterte, marami rin siyang mga binito noon ng mga provision ng budget ng General Appropriation Act. At natuwa po yung taong bayan dahil nagkaroon din ng mga kunting mga hindi magandang insertions, pero hindi mga blankong insertions yun. Pero dahil hindi nga naayon doon sa inapruban na National Expenditure Program, ay binito ni Pangulong Duterte. Pero dito, yun lang pinagtataka namin. Bakit hindi binito ito ng Pangulo, itong mga questionable mga insertion, pati na rin yung pagbawas ng mga budget ng galing sa DepEd at napunta doon sa kung saan-saang agencies, lumaki po yung tinatawag na pork barrel ng mga congressmen at mga senador. At sa admission na rin po ng mga senador at mga congressmen, lalong-lalo na yung akap na 25 billion ba, 25 billion o 26 billion. Kasi 5 billion yung mapupunta sa mga senador, 21 billion yata mapupunta sa mga congressmen, at inaamin nila sa mismong mga pananalita po nila na sa kanila yon. At hindi na nila may tatanggi. Ito yung mga bagay kung bakit question sa Korte Suprema yung constitutionality nitong General Appropriation Act. At tapos nga itong move ng Citizens Crime Watch na magsampa ng criminal case. So, yun lamang po ang gusto namin ipaliwanag sa inyo. Teka, attorney, may other matters, sandali. May tanong from ABS-CBN para kay Attorney Topacio. May we know any update on ex-Congressman Teves extradition to Philippines? Out of topic yata. Pero in general, nasa dili pa po siya. We are awaiting the outcome of our appeal from the order or decision of the Tribunal de Recursos allowing extradition kasi appealable pa po yan doon sa plenary ng Court of Appeals o Tribunal de Recursos ng Republic of Timor-Leste. Anyway, as my parting words, katulad nga ng sinabi ni Speaker, this is a long and lonely fight. Pero alam nyo, aral po ako kay, I don't know if you remember this guy, he was a great man. Si Doy Laurel, he used to be the Vice President of the Republic. At nilalabanan niyo noon si Cory Aquino on matters of principle. At ang favorite book niya is The Man from La Mancha. Alam niyo naman si Don Quixote, Jousting at Windmills. At lagi niyang tinuturo yung passage doon na kinagagalitan si Don Quixote. Oo. A favorite song pa pala ni Raul Lambino yung Impossible Dream. Pakantahin mo na nga natin to ng Impossible Dream. Gawin anthem nitong ating grupo. to dream the impossible dream, to fight the unbeatable foe. To run where the brave dare not go. Di ba? To right the unrightable wrong. Anyway, may passage doon, kinakagalitan si Don Quixote ng mga kaibigan niya. Sabi niya, why do you keep jousting at windmills? You know, if you joust at windmills, di ba umiikot yung windmill, it can throw you down into the mud. Sabi ni Don Quixote, yes, but sometimes it will lift you up to the stars. So yun ang aming paniniwala rito. Baka naman hindi sa mud, pag ikot niya, ipatalasing kaming pataas. Salamat po. Parting words, Speaker. Sorry. Congressman Bebot. Siguro huli na po si Speaker, no? Ang akin pong parting words ay simple. Dumikit po tayo sa katwiran. Nananawagan po kami na lahat po ng makakarinig nito mula ngayon, lahat po kayo ay makakarinig ng pagbabaluktot ng issue, mga kung ano-anong distraction, no? Pero ang simple pong nangyari dito ay hindi po nasunod ang ating constitutional process kung paano magpasa ng budget. Bukod doon, hindi na nasunod ang konstitusyon, meron pang nagkaroon ng falsification. May lumabag na mambabatas sa batas. Doon lang po tayo dumikit sa katwiran na yon. Kaya wag po natin lagyan ng kulay ng politika, hindi political ito. Pinaglalaban po natin ang ating karapatan na magkaroon ng matiwasay na buhay, maunlad na buhay, at yung pera natin ay dapat na pupunta sa atin. Let the criminals answer sa kanilang ginawang
krimen sa laban sa ating bayan. Dumikit po tayo sa katwiran. Mr. Magbantay. Una-una po nais kong pasalamatan ang lahat po mga narito, mga members ng media, at pasalamatan ko rin yung ating mga kasamahan po dito, mga abogado, na patuloy pong sumusuporta sa ating advokasya. At sana po ay ang mamamayang Pilipino ay maintindihan po kami. Ang aking pong organisasyon ng Citizens Crime Watch, ayaw po naming makisali sa politika. Ayaw po naming mamulitika dito, kundi ang aming pong pinaglalaban dito ay ang karapatan po nating lahat. Pagkat ang nakataya po dito ay ang ating pong bansa, ang ating pong mga mamamayan talagang ang paghihirap po natin talagang napakalaki ng ating nararamdaman sa sitwasyon ngayon, lalo na po sa ekonomiya po natin, na ang dami ng mga mamamayan natin na nangangailangan talaga ng tulong. Itong issue na ito sa AKAP, yung marireceive nating 5,000, sa tingin ko hindi man yun makakatulong ng malaki sa pagpapaganda ng buhay ng bawat Pilipino, kundi nakakatulong lang yan, sa totoo lang, sa mga politiko na makapal ang bulsa at makapal ang mukha. So hindi po natin pwedeng payagan na ganito na lamang po ang mangyayari sa ating bansa, pagkat kawawa po ang mga mamamayan nating Pilipino na karamihan sa kanila ay nagugutom, walang hanap buhay. Yung AKAP, ayuda para sa mga kapos, ang kita program. Paano naman yung walang kita? Dapat di ba sila yung priority dito? Yung mga walang kita. Hindi yung kapos. Lahat naman tayo kapos ang kita. Pero tayo ba'y nabibigyan? Inamin po nila sa Senate hearing na walang panuntunan na sinunod. Wala rin silang listahan. Kami po sa Citizens Crime Watch, humihingi po kami na i-publish ang lahat ng nabigyan ng benepisyo dito po sa AKAP na ito. Pagkat tayo mismong taong bayan ang mag-audit. Kung ikaw ay talagang nakatanggap, tatanungin ka namin. Pero ang problema, hindi po nila kayang i-publish yan. Pero hinihingi po namin sa ating gobyerno, lalo na po sa DSWD. Alam nyo, nakakaawa yung mga taga-DSWD. Kapag nagsisisihan na sila, sila po ang nasisisi. Pero wala naman sila magawa pagkat nakagapos ang kanilang kamay. Pag nagbigay si congressman, si senador ng listahan, itong priority mo, wala sila magagawa. Si mayor ganun din, pagkat sila ay devolved sa local government units, pag nagbigay ng listahan yan, wala silang magagawa kundi sundin. So sila lagi ang nasisisi. And even sa DPWH, kapag nagkakaroon na ng remalaso, nagkakaroon na ng aberya, ang nasisisi yung mga empleyado, yung mga taga-DPWH, pero yung mga politiko na nangingialam sa pag-implement ng mga proyekto, sila naman pag-issue na, pag-kontrobersya na, medyo tumatagilid na, medyo na yan, nagtatago na. Ang laging nasisisi yung mga taga-DPWH na karamihan dyan, mga karir, pero wala sila magawa. Pagkat kapag sila ay nagreklamo, sila naman siguro isang tawag lang sa sekretary, sabi ni Congressman, palitan mo yan. Sa DSWD ganun din. So nakakaawa po itong mga empleyado natin sa DPWH, empleyado natin sa DSWD, sila po lagi ang nasisisi. Hindi nasisisi yung mga politiko na wala pong inisip na magpakapal ng bulsa. So sana po maintindihan ninyo ang ginagawa po ng Citizens Crime Watch. Ito po ay laban nating mga Pilipino. At kinakailangan bantayan po nating maigi ang pondo ng ating pong bayan. Mr. Mebot, parting words. Panghuli, gusto ko lang ibalik, no? Naalala ko yung isa sa mga interview kay Pangulong Marcos. Nung tinanong siya ng media, Mr. President, ano hong mangyayari kapag
na invalido ang 2025 budget. Inimbalido ng Supreme Court. Ang sagot niya, baka daw ma-shutdown ang gobyerno. Alam niyo, alam naman niya na hindi talaga dahil may tinatawag na reenacted budget. Sa reenacted budget po, sapat na po na magkaroon ng pondo ang gobyerno para lahat ng ahensya ay patuloy pa rin na magbigay serbisyo sa taong bayan. Ngayon, kung gusto niya na mag-shutdown, pakiusap ko lang, isang branch lang ng gobyerno ang i-shutdown mo, Mr. Marcos. Yung legislative branch of government, yun lang ang i-shutdown mo, yun ang isara mo. Dahil malaki ang gastos ng gobyerno taon-taon, wala namang ginagawang mabuti. Kasama na ako doon dahil incumbent congressman ako. Pero sa totoo lang, hindi na natin kailangan pa ng maraming batas. Puro batas na lang, hindi na nga kayang ipatupad ng executive branch of government. Siguro mabuti, bumalik muna tayo sa 10 Commandments. Kahit yun lang, hindi mga natin matupad. Hindi natin masunod. 10 Commandments. Bumalik lang tayo doon. Tama na yung Kongreso. Tama na yung mga batas na yan na hindi naman kayang ipatupad. Malaki ang matitipid ng gobyerno at yun, kung yung halagang yun na ginagastos mo sa legislative branch of government, yun na lang gastusin nyo para magkaroon ng malaking pondo yung suporta sa edukasyon, yung suporta sa social services, suporta sa health, yung ating mabigyan ng suporta yung mga ospital ng gobyerno para kung merong magkasakit, kung pwedeng gawin nyo yung ginagawa doon sa Davao del Norte, merong tinatawag na zero billing. Yung zero billing namin doon, kahit sino magkasakit, paglabas ng ospital, zero ang babayaran, wala kahit piso. Yun po ang pwede kong ipagmalaki doon sa District 1 ng Davao del Norte. Paano nangyari yan? Simple lang. Yung budget ko na tinatawag nilang soft, lahat yan, buong amount, inilalagay ko sa ospital. Download, galing sa DBM, diretso sa Davao Regional Medical Center. At kung merong magkasakit na tao doon sa aking distrito, kahit na sino, lahat ng gagastahin para doon, medisina, doktor, at yung pagtira niya sa ospital, doon na kukunin. Kaya wala siyang babayaran kahit piso. I-focus na lang natin. Maliit lang yung pera ng gobyerno, pero kung gamitin sa tama, malaki ang maitutulong sa taong bayan. So Mr. President, kung gusto niyong mag-shutdown, pakiusap ko, yung legislative branch of government, yun lang i-shutdown nyo.